Aming Amang nasa langit, salamat po sa araw na ito na kami po ay pinagbibigkis ninyo para pasalamatan ka, luwalhatiin at kilalanin sa aming mga buhay. I-bless mo po ang aming pakikinig ngayong umaga at hayaan mo na ang mga salitang ito ay siyang magiging tungkod at kalakasan namin upang kami ay makapagpapatuloy sa aming paglilingkod sa loob ng linggong ito. Kung meron ko pong nakitang karumihan, kasalanan sa aming mga buhay, linisin po ninyo ito, Panginoon. At tulungan ninyo kami ng mga salita mo ang siyang magrema at lumago sa aming mga isip at puso. Salamat po, Banal na Espiritu Santo, samahan mo kami, ikaw ang magsalita, ikaw ang tatayo sa aming kalagitnaan, at ang iyong kapangyarihan ang siyang magbigay sa amin ng karunungan. Salamat po, Ama. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maupo po tayo. Praise God. Magandang umaga po. Nag-almusal na ba kayo? Hallelujah. Mukhang magandang umaga. Ayan. Diba? Praise God. Kaya nga kanina pag nagkakaroon tayo ng worship, sabi ko kay Brad Joseph, medyo babaan mo ng konti yung ating instrument. Kasi gusto ko po na kapag nag-worship tayo sa Panginoon, naririnig po yung boses ng congregation. Para napakaganda po niyan na pare-pareho tayo at sama-sama tayo na nagpupuri sa ating Panginoon. Praise God. Kapag naririnig po yung ating mga tinig sa panahon ng ating pagsamba, kahit hindi ka marunong, no? Kahit hindi mo kabisado, ay magagawa mo ito. Kaya working together. Sama-sama tayong gumawa sa kapurihan, pagpapala galing sa ating Panginoon. Praise God. So, simulan po natin ang ating mensahe ngayong umaga. At alam niyo po itong mensaheng ito, kapag medyo kulangin pa tayo sa ating pagkakaalam sa Diyos, dadagdagan niya. At ang pinakamasarap na buhay dito sa mundong ito, lalo na sa ating paglilingkod, na lubos nating makilala ang ating Panginoon. At ngayong umaga, siya po ay magpapakilala sa atin kung sino ba siya sa buhay natin. Praise God. Tanungin mo yung katabi mo, sino ba ang Diyos sa buhay mo? Ayan, diba? Praise God. Ito po yung ating mensahe ngayong umaga. Praise the Lord. Ang mensaheng ito, pamagatan nating nawala pa yata. Praise God. Yan. Ang Diyos, wala. Sabi ng ating mensahe ngayong umaga, the unchanging promises of God. Hindi nagbabago ang mga pangako ng Diyos. Praise God. Ito po ay napakaganda na ating pong bulayin at himayin para lalo pong tumatag at lumakas ang ating pong buhay bilang mga lingkod ng ating Panginoon. Praise God. Sa panahon natin ngayon, no, yung ating mundo ay punong-puno ng pangako. Amen? Punong-puno ng pangako. Pero kadalasan itong mga pangakong ito ay hindi natutupad. But ngayong umaga, tandaan natin na mayroong Diyos na nangako sa atin. At hindi siya nagbabago o nagsisinungaling man sa kanyang mga salita.
Purihin ang Panginoon. Kadalasan, mabagsak tayo o nawawala tayo. Tayo ngayon ay nabubuhay sa isang henerasyon na hindi marunong tumupad ng pangako. Praise God. Tingnan mo nga mabuti ang katabi mo. Ayan. Sige, tingnan mo mabuti. Ayan. Praise God. Dapat alisin natin ito. Sa panahon natin kasi, gamitin natin dito ang salitang, kahit medyo hindi magandang pakinggan, pero yung salitang taksil. Kapag hindi tayo marunong tumupad sa ating mga pangako, ang tawag dyan ay taksil. Unang-una, anong nangyayari? Salitang taksil. Taksil sa asawa, taksil sa mga anak, ano pa? Taksil sa kaibigan, ano pa? Higit sa lahat, taksil sa Diyos. In the last days, ang mga tao ay magiging makasarili. Gahaman, walang pakundangan. Nagkukunwari sila na mayroong Diyos. Pero hindi naman ito nakikita sa kanilang pamumuhay. Sabi ni Paul kay Timothy, umiwas ka, iwasan mo sila. Kasi ang aral ng mga ito ay parang kanser na nakakahawa sa buong katawan. Praise God. Basahin natin ang 2 Timothy, chapter 3, verse 16. Walang taros, walang pakundangan. Sa halip, dapat sana ang kanilang pag-ukulan ng pansin ay ang mga bagay na makadiyos. Pero ang pinag-uukulan ng pansin ay ang mga bagay sa mundong ito. Sa panahon po natin ngayon, kumbaga sa ano ang pangangaral, ay napakabigat na. Kasi ang ating panahon, ang mga tao ay kulang na sila sa paglilingkod sa Diyos. Hindi natin matagpuan ang salitang comfort or comforting sa mundong ito. Walang kakalinga sa atin sa mundong ito. Dahil ang mundong ito ay makasalanan. But, tandaan natin lagi, ang sabi niya, ang Diyos ay hindi katulad ng tao. Ni ng anak ng tao. Kapag siya ay nagsasalita, kanyang ginagawa. At hindi siya nagsisinungaling. Kung kailangan natin ng salitang comfort o comforting, dapat magiging malalim ang ating pagkakakilala sa Diyos. Number 1, sabay-sabay nating basahin. Ayan. He is faithful. True. His word can always be trusted. Siya ay tapat. Alam niyo po ba ito, kasaysayang ito? Na kung ating titignan, ito po yung panahon ng mga Israelita ay tumawid sa Red Sea at sila po naglakbay from Egypt going to Promised Land. Praise God. At sa kanilang paglalakbay, dapat sana ang paglalakbay na ito is only 40 days lang. 4 na pong araw. Ilang taon naglakbay ang mga Israelite sa wilderness?
Ilan? Parang marami pa rin sa ating iba na hindi nila alam ito. Kaya sa pamamagitan ng mensaheng ito, lalong lalawak ang ating karunungan patungkol sa ating Panginoon. Praise God. At ang pagkakataong ito, mayroong isang propeta ng pangalan ay si Balaam. I'm sorry. Praise God. Isang propeta na binigyan ng Panginoon ng malinaw na paningin. Praise God. Hindi ako exempted doon kasi malabo na yung paningin ko. Malinaw na paningin. Alam niya yung mga mangyayari kasi lagi siyang kinakausap ng Diyos. At siyang nagpahayag nito. Ang sabi niya rito, ang Diyos ay hindi katulad ng tao. Kaya kung maglagay tayo o ilagak natin ang ating pagtitiwala, praise God, saan natin ilalagay ito? Kaya hindi tayo magtiwala sa Diyos. Kasi ang Diyos ay hindi nagbabago. Sabi niya, siya ay tapat, totoo, at ang kanyang salita ay mapagkakatiwalaan. Ngayong linggo, ito po dapat ang ating magiging tataglayin para magiging ilaw natin, para malagpasan natin at mapagtagumpayan natin ang marami pang mga araw sa ating paglilingkod sa Diyos. Lagi po nating tandaan, simula nung makilala natin ang Diyos, hindi po tayo servant ng tao. We are servant of our God. Lingkod tayo ng Panginoon. At bilang mga lingkod ng Diyos, lagi nating naalaala at sinasariwa ang kanyang mga salita. Why? Ito ang magdadala sa atin sa pagtatagumpay. Ito ang magdadala sa atin to overcome our circumstances. Na kung minsan napakapangit ng mga daan na ating dinadaanan, praise God. Naalala niyo yung testimony ni Sister Argy. Praise the Lord. Nagpapalakas tayo ng ating mga kapatid. Pero ngayon, naramdaman niya ito nung siya ay nasa karamdaman. Kasi ang ating mga panalangin ay pinapakinggan ng Diyos. And then God, He is delivered. No? Dinadala niya ang mga panalangin ito doon sa mga nangangailangan. Kaya working together. Gumawa tayo ng sama-sama. Hindi po watak-watak, hindi po nagkakahiwalay. Kasi naglilingkod tayo sa hindi maraming Diyos. Naglilingkod tayo sa isang Diyos na siya ay tapat. Ano pa? Totoo. At ang kanyang mga salita ay mapagkakatiwalaan. Simula ngayon, ugaliin natin na pagdilat ng ating mata. Praise God. Remember that our God, alalahanin mo siya. Sa gabi, sa pagtulog mo, mayroon kang memory verse. Nagbabasa ka ng Bible. At sa paghimlay mo sa gabi, ang memory verse mong ito, ang siyang kumot-unan at iyong higaan upang ang Diyos sa panahon ng tahimik na ang ating kapaligiran, siya ay mangungusap sa atin. Palalakasin niya ang ating loob. Pagtitibayin niya sa bawat isa sa atin ang kanyang mga pangako. At ito ang katotohanan na ating matunghayan ngayong umaga sa Book of Numbers, chapter 23, verse 19. Ang Diyos ay hindi katulad ng tao.
na siya ay hindi nagsisinungaling. At kung ano ang kanyang sinasabi ay kanyang ginagawa. Praise God. Maraming kabataan ngayon na papahamak, napasama. Kasi nakikinig sila, hindi naman nila isinasa puso. Bago pumasok sa school, paalalahanan ng nanay yan, anak, aral ka mabuti ha. Anak, huwag magbarkada. Anak, praise God. Kaya kuminsan nagugulat na lang ang ating mga magulang na tayo pala ay nasa hindi na magandang sitwasyon. Pagkatapos natin pakinggan, isagawa natin. Katulad nitong mensahe natin ngayong umaga. Simple pero napakahalaga nito para sa atin. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi ba mahalaga ang salita ng Diyos? Mahalaga ito. Pagkatapos nitong ating panambahan, kakain tayo, gagawa tayo kung ano man yung mga activities ng church. At pagkatapos, hiwa-hiwalay na tayo. Kaya dapat babaunin natin ito para magkita pa tayo sa susunod na linggo. Amen? Praise God. Tuwing linggo, aakyat ka sa pulpito, papurihan mo ang Panginoon, pasalamatan mo siya sa pagtatagumpay mo dahil ang tagumpay mo ay nanggagaling sa Kanya. Sa pamamaraan na ang Kanyang mga pangako ay ina-apply natin sa ating buhay. Nire-remind po tayo. Praise God. Ang ating mundo ay, hindi tayo makakuha ng katiyakan dito. May salitang reassure. Parang wala talagang katiyakan. Praise God. Sabi niya, that God promises are unwavering. Ang ibig sabihin ng pangako ng Diyos, palagi nating magagamit sa anumang panahon, sa anumang sitwasyon, sa anumang kalagayan. Depende. No? Kaya napakahalaga na kung tayo o nais natin lumakas at magpakatatag sa ating buhay Kristiyano, napakahalaga sa bawat isa sa atin na ang pangako ng Diyos ay palaging nakasulat sa ating puso. He is faithful. Ano pa? True and always be trusted. Hindi ito salita ni Pastor. Ito ay salita ng Diyos na maaari nating panghawakan, maaari nating yakapin, maaring magiging ilaw ng ating buhay sa loob ng linggong ito. Maaring magiging tungkod natin ito upang maggabay sa atin patungo sa isang matagumpay na paglilingkod sa ating Panginoon. Throughout the Bible, we see countless example of the God faithfulness. Di po ba? Ang buong Biblia ay nagpapakita na napakaraming mga bagay na ating matuklasan patungkol sa pangako ng ating Panginoon. Praise God. Siya yung nangako. Nangako siya sa atin. Kasi alam naman ng Diyos na kapag tayo ay mangako, laging napapako. Kaya sabi na Diyos, sige nga, ako nang mangako sa inyo. At kung mangako ako, dapat
Ako siya yung persona, siya yung karakter na dapat natin gayahin through our mga pangako. Praise God. Minsan pala yung mga kabataan natin ngayon, parang nakakatakot ang mga ginagawa nila. Para bagang kuminsan hindi sila marunong makipag-relationship. Hindi nila alam kung ano yung kahalagahan ng salitang relationship. Para yung relationship ay parang pinaglalaruan lang nila. Diba? Noong unang panahon namin ni Pastor Uli. Lola ko nagkikwento sa akin. Pag tumawid sila sa ilog, at may lalaki sa kabilang ilog, kasi nung panahon hindi uso yung yung kimuna. Alam niyo ba yung patadyong sa amin? Yung malapad pagkatapos tinutupi ng mga matatanda. Yan yung kanilang suot Mahahaba yung kanilang damit. Kapag tumawid sila ng ilog at may mga lalaki sa kabila, hindi sila nanghihinayang na mabasa. Kasi masyado silang sensitibo. Makita lang yung kanilang legs, hindi na pwede sa kanila yon. Ang mga babae noon, kapag ginawa ka ng lalaki at nagsumbong sa magulang, kakasal na sila. Ang kahalintulad noon, rape. Amen. Praise God. Sige, ikumpara natin ang panahon natin ngayon. Nasaan na ang kaugalian ng unang panahon? Wala na. Di ba? Kung nung una, ang sinusuot ng mga kadalagahan natin ay mahabang damit, ngayon, iba? Kung noon, pahabaan ng damit, ngayon, paiksian ng damit. Hallelujah! Praise God. Yung bang pag umupo, kita-kita mo na yung singit. Praise God. Kasi moderno na raw. Ngayon, pag magsuot ka ng mga bilbottom na pantalon, suot ka ng mga polo na napakalapad ng, sasabihin pa sa'yo, ay, baduy. Di ba na unang panahon? Kukunti yung praise God. Kasi yung mga tao noon, sila ay laging nasa simbahan. Ang tao noon ay unang-una, mayroon silang takot sa Panginoon. Ano po yung mga halimbawa lang na ipinapakita sa atin na napakalayo na ng ating narating o ng ating nilakbay. From covenant He made with Abraham to birth, date, and resurrection of Jesus Christ. Diba? Ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Nangako siya kay Abraham. At ang pangakong ito ay kanyang sinunod, ginawa. Hindi siya nagsisinungaling patungkol sa kapanganakan ng ating Panginoon. Ano pa? Yung pagkamatay ng ating Panginoon at ang muling pagkabuhay. Praise God. Ito po'y napakahalaga na dapat masubaybayan natin upang magiging malalim, biblical, yung ating pagkakaunawa at ang ating relasyon sa Diyos. Hindi siya nagsisinungaling. Nung sabihin ng Diyos kay Abraham, tumingala ka sa langit, bilangin mo ang bituin. Ganun kadami ang iyong anak.
pumunta ka sa dalampasigan. Maglakad ka sa buhangin. Ganun karami ang iyong magiging apo at mga anak. At alam niyo po ba, yung salita ng Diyos na yan, bagamat hindi pa tayo ipinanganak, isa tayo doon. Amen? 1,000. Libo-libong mga tao na ang nakalipas. Praise God. Pero tandaan natin na ang Diyos ay hindi siya nagbabago. Kaya tayo nagiging Kristiyano ngayon. Kaya tayo ay naglilingkod ngayon. Dahil sa natupad sa ating kapanahunan ang pangako ng Diyos. Hallelujah! Number 2. He trusts that God is with us. Magtiwala tayo. Kailangan lang ng Panginoon yung pagtitiwala mo. Ako minsan pagdating dito sa salitang tiwala, parang allergy na tayo. Kasi ang dami-daming bisis na tayong nabigo. Ang dami-daming bisis na tayong naluko. Ang dami-daming bisis na tayong sumablay. Kaya kung minsan pati ang Diyos, dinadamay natin dito. Ba't ang sabi niya rito, magtiwala tayo na siya ang Diyos. At ang Diyos na ito, nasaan? Nasa ating kalagitnaan. Alam niya ang sitwasyon mo. Kilala ka niya mula talampakan hanggang. Hindi mo pa iniisip, hindi mo pa pinaplano. Ginagawa na ito ng Diyos sa iyo. Ang kailangan mo lang, magtiwala ka. Magtiwala ka na itong Diyos na nagsasalita at nagsasabi sa iyo, na sinasabi ng Biblia, siya ay Diyos na totoo at siya ay kasama natin. Praise God. Kaya po kung may mga pag-alinlangan pa kayo, burahin nyo na yan. Burahin nyo na. Yung ating church, hindi mayaman. Nagpapayaman pa lang. Amen? Gusto nyo magkaroon tayo ng helicopter? Private plane? Hallelujah. Praise the Lord. Pagdating sa kapirahan, pinansyal, mahirap tayo. Alam niyo ba kung saan tayo mayaman? Saan tayo mayaman? Sa pananampalataya. Amen? Ang tao na mayroong pananampalataya ay hindi kukulangin, hindi kakapusin, hindi siya magdadalita. Dahil sa panahon ng kanyang pangangailangan, mayroon Diyos na nakamasid sa kanya. At nakikita ng Diyos na ito kung paano mo siya yakapin, paano mo siya paglingkuran. Kaya ang sabi niya, anak, magtiwala ka. Praise God. Naalala niyo ba si Jairo? Sino nakakilala kay Jairo? Kapitbahay lang yun ni Brother Nunong. Hallelujah. Sino nakakilala kay Jairo? Ang kapitan ng mga Romano. Kapitan. Sinabing kapitan, isa siyang mataas na, meron siyang mataas na tungkulin sa Roma. Isang araw yung kanyang anak namatay. Praise God. Mababasa natin yan sa Matthew chapter 9, kung di ako magkamali. Nagkasakit pa lang, naghihingalo pa lang, may nabalitaan na siya patungkol sa Panginoon. Binubuksan ko po sa puso ninyo ngayong umaga na magkaroon tayo ng pananampalataya. Huwag tayo magtiwala sa ating mga sarili. Ano man ang nasa sa atin, hindi natin dapat pagkatiwalaan yan. Sulo lamang magtiwala tayo sa ating Panginoon. At siya ay nasa sa ating kalagitnaan. Nung makita ni Jairo yung Panginoon, nakiusap siya, Panginoon, punta naman kayo sa bahay. Kasi yung aking anak may sakit.
Praise God. Romano yun ha. Hindi yan Israelite. Praise God. Pero siya ay pinansin ng pinagkaabalaan po siya ng Panginoon. Why? Ano dala niya? Baril? Sandata? Kalasag? Ano dala niya? Pananampalataya. Amen. Hanggat wala tayo nito, tandaan po natin, yung ating buhay dito sa mundong ito, gigiwang-giwang tayo. Pananampalataya. Kapag sinabi mo ang Diyos ay kasama natin, manampalataya tayo. Anong ginawa niya? Inibitahan niya yung Panginoon sa kanila. Sabi ng iba, ano ka ba? Abalahin mo pa yung Panginoon. Busy-busy yan. Oh, praise God. Busy-busy ba talaga ang Panginoon? O baka kayo yung busy? Amen? Hindi na nakapagbabasa, hindi na nakapag-pray. Kasi, sabi mo nga sa katabi mo, busy ka ba? Hallelujah. Praise God. Purihin ang Panginoon. No? Kaya yung mga busy ngayon, ini-impeach na. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Babasa ba kayo ng dyaryo? Nanonood ba kayo ng mga news sa TV? Maintindihan nyo yung sinasabi ko. Pag busy, ini-impeach yan. Pinagkakaisahan na tanggalin. Hallelujah. Praise God. Ano ginawa? Alam niyo po ba, kapag makita ng Diyos na tayo may pananampalataya, hindi niya tayo bibitawan. Amen? Hindi niya tayo i-discourage. Katulad ng tao. Praise God. Kaya yung mga anisimo natin, lagi kong binibiro yan. Store, nasugat ako, namaga. Uy, nung isang araw may dumaan dyan, nilibing. Yun lang yung sakit, nasugat lang. Namaga, natitano, patay. Praise God. Pero kung mayroon ka pananampalataya, ito yung salitang hindi ka matitinag. Ang sabi ng Matthew 7, 28 hanggang 24, kung di ako nagkakamali. Ang taong matalino ay nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng pundasyong bato. Bumaha, umulan, hinagupit ng malakas na hangin. Hindi nagiba ang bahay na yon sapagkat nakatayo sa ibabaw ng pundasyon. Pero yung tao, na walang, di kilala ang Panginoon, nagtayo ng bahay sa ibabaw ng buhangin. Kunting hangin lang. Pag napunta kayo sa Puerto Galera, meron silang tinatawag doon na castle, kastilyo, buhangin. Akala nyo, kanta lang yon? Sino ba kumanta nun? Brother Doy. Sino kumanta ng kastilyong buhangin? Basil Valdez. Hindi nyo pa siguro naabutan yun. Kasi yung mga awit ngayon ng mga kabataan, sa ilalim ng dilaw na ilaw. Praise God. Ano pa? Salamin, salamin, salamin. Ano ba? Ano ba yung napapansin natin sa salamin? Hallelujah. Yung mga isupagos. Nandiyan pa ba kayo? Naalala niyo yun? Tama ba? Pati si Gigi Kasuho tuloy naloko sa isupagos na yan. Praise God. Ang dami-dami namang verse, chapter sa Biblia na maaari mong i-memorize. Ilagay dyan sa cellphone natin, pero bakit dumarating pa tayo doon sa mga iso? Praise God. Papalayo tayo. Balik tayo, balik. Balikan natin si Jairo. Diba? Sabi sa kanya ng Panginoon, huwag kang matakot. Magtiwala ka. Amen? Amen.
ngayong umaga, alisin niyo yung takot niyo. Alisin niyo yung pangamba niyo. Magtiwala kayo. Magtiwala tayo. Amen! Praise God. Hallelujah. Walang imposible sa taong may pananampalataya. Lahat ng bagay ay gagawin ng Diyos para sa ikabubuti ng kanyang mga anak. Ang kailangan ng Panginoon ay pagtitiwala, katulad ni Jairo. Habang naglalakad, dinudumog ng maraming tao, nagtutulakan, biglang may dumating mga sundalo. At ang balita kay Jairo, sabi niya, huwag mo nang abalain ang Panginoon kasi patay na yung anak mo. Sabi ng Panginoon, magtiwala ka. Magtiwala ka. Praise God. Napakadali magtiwala kapag ang Diyos ay kasama mo. Amen? His trust that God is with us. Sumama ang Panginoon hanggang sa kanilang bahay. Pagdating doon, marami nang nagiiyakan, marami nang nananaghoy, may mga nagtutugtugan na ron, may mga nakikiramay na, siguro may nagbibigay na ng abuloy. Praise God. Sabi ng Panginoon, hindi naman patay yung bata eh. Praise God. Yung mga umiyak, biglang tumawa. Praise God. Para bagang, minsan kasi may mga Kristiyanong gano'n, parang buhay nila, yun lang. Sunday ngayon ah. Parang napakagaan na ng Sunday sa kanila. Sunday ngayon ah. Linggo ngayon, punta tayo sa church. Dapat pag pumupunta tayo sa church, meron tayong in-inspect na gagawin ang Diyos sa buhay natin. Hindi tayo pumupunta sa church para yung parang punta lang. Nakita lang ako ni pastor. Kanino ba kayo naglilingkod kay pastor? Naglilingkod tayo sa Diyos. Sa bahay pa lang, nandoon na yung pagkilos ng Holy Spirit. Nandoon na yung pangunguna ng Holy Spirit sa buhay natin. Kapag nangunguna ang Holy Spirit sa buhay natin, praise God, magkakaroon ka ng kagalakan. Hindi mo gawing kabigatan ang mga oras ng pagsiserve mo sa Panginoon. Hindi mo gawing kawalan ang mga panahon na ikaw ay nakikinig at pinupuno ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Minsan kasi iba yung ating theory. Kaya pasensya na kayo. Iba yung theory natin. Kaya sabi ko kay Mike, palitan mo yung number ng ating wifi. Hallelujah. Kasi yung iba ko minsan pupunta lang rito para buti naman, parang kukunti na lang ngayon nagsisilpon. Ay, salamat. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Amen. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Ang salita ng Diyos ay ibinabahagi. At kapag kinukuha natin ito, tandaan natin lagi, mayroon itong napakagandang pamamaraan na ating matanggap sa buhay natin ito. Kaya napakahalaga. Praise God. Throughout the Bible, mababasa natin doon, mabibilang natin ang napakaraming pangako ng Diyos patungkol sa kanyang katapatan. Katulad ng, bigla akong binasa. Ano nangyari sa anak ni Jairo? Ano nangyari? Patay na eh. Ano nangyari? Nabuhay. Dahil sa pananampalataya. Ito po isa sa mga pangako ng Diyos.
Kaya sabi niya, napakaraming mga pangako ng Diyos sa buong Biblia upang ipakita ang kanyang katapatan na ginaganap niya ang kanyang mga pangako. When we are facing challenge and difficulties, we can trust that God is with us. You will never ask when we need direction and guidance, we can rely on wisdom and counsel. Di po ba napakagandang pakinggan ang mga salita ng Panginoon? Binibigay tayo nito ng karunungan. At siya yung ating counsel, tagapagpayo. Praise God, pag may problema, buksan ninyo ang Biblia. Kahit walang problema, ugaliin natin na magbasa ng Biblia. Ito ang magbibigay sa atin ng karunungan. At siya yung magkakounsel sa atin. Papayuhan tayo nito kung paano ma-overcome, kung paano we are successed in our life through the power, through the Word of God. Ito ngayon ang kulang sa panahon natin. Kaya milyon-milyon tuloy yung naligaw. Kasi hindi naman sila nagbabasa ng Biblia. Ipinagkakatiwala nila sa kanilang leader ang pagbabasa. Parang panahon ng Israelita. Gumawa si Moses ng mga leader. Sabi nila, ayaw namin. Ikaw na lang yung magbasa ng Biblia. Pagkatapos, ipapaliwanag mo sa amin. Yung ba tama? Paano kung mali yung sinasabi ko? Saan kayo pupunta? Saan kayo pupulutin? Saan? Sa kangkungan. Amen. Praise God. Praise the Lord. Direction and guidance. And when we are in need, we can rest and assurance that He will provide for us. Pangatlo. Ayan o. He will give assurance. Bibigyan ka niya ng katiyakan. Kahit mawala si pastor dahil tiyak ka na, hindi ka maliligaw. Amen. Amen. Kahit wala ka man sa simbahan, dahil nangako ang Diyos sa'yo, hindi ka pwedeng linlangin. Hallelujah. Hindi ka pwedeng dayain. He will give assurance and will provide for us. Yun yung pangako ng Diyos sa atin ngayong umaga. Siya ay palaging naroroon. Sabi niya rito, God is with us and will never leave us. When we need direction and guidance, we can rely on His wisdom and counsel. And when we are in need, we can rest in assurance that He will provide for us. Palagi siyang naroon. Siya yung ating counsel. Pangungunahan tayo noon. Hindi tayo dadalhin ng Diyos sa isang lugar na kung saan mapapahamak tayo. Ayaw ng Panginoon na tayo ay mawalay sa Kanya. Kaya ipinadala niya ang Kanyang bugtong na anak na si Jesus, na ipinanganak ni Birhen Maria nung lumaki. Ipinako sa krus na matay. At pagkatapos na matay, itong Jesus na ito ay muling nabuhay.
upang magiging Panginoon ng bawat isa sa atin. Pag sinasabi natin, guide us, ang tinutukoy dito, walang iba kundi ang Holy Spirit. Amen? Mamuhay tayo sa patnubay ng Espiritu, sapagkat ang patnubay ng Espiritu ay may mga fruits, may bunga. What is the fruit of the Holy Spirit sa buhay mo? Number 1 is love. Next. Halata na ngayon, hindi na kayo nagbabasa. Tapos, pag inulit-ulit ni Pastor Rolly at ni Pastor Bibot, yung sermon dito, sabihin nyo, nakakasawa naman ang sermon ni Pastor Rolly at ni Pastor Bibot, yun na lang palagi. Saan ba kami pupunta? Ano bang gagawin namin? Di ba, nakalimutan nyo na yun? The fruit of the Holy Spirit is parang tinitibi, palakpakan natin ang sarili natin. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. May bunga ang Espiritu sa buhay natin. Pag-ibig, kagalakan, katyagaan, kabutihan, kahinahunan, self-control, pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa mga ganitong bagay. Pinalaya na sila ng Panginoon dahil sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Tandaan natin, ang ating panahon ngayon ay nagbabago. Amen. Praise God. Noong nakaraan, reklamo tayo ng reklamo. Ang init. Summer eh. El Nino. Ganyan pa ba kayo? Ngayon, ano naman yung ating reklamo? Lord, punta ako sa church. Tigilin niyo muna yung ulan. Ikailangan ng mga magsasakayan. Amen. Praise God. Alam niyo ba kung bakit may payong si Johnny Walker? Amen. Si Johnny Walker, Kristiyano yun. Isang araw yung church nila, dahil matagal walang ulan, tuyo na yung mga puno. Nanawagan si Pastor, punta kayo mga membro, manalangin tayo para umulan. Katulad ng itinuro ko nung Friday. Nakinig ba kayo sa... Binuksan nyo ba yung mga cellphone nyo? Nag-online ba kayo nung Friday? Naka-online ba tayo nung Friday? Baka wala yata. Friday po. Total, hindi na rin naman kayo mapilit na pumunta rito sa church. Masakit na sa lalamunan. Hindi na rin naman kayo mapilit na pumunta sa church. Mag-online na lang kayo every Friday. Para kayo ay magiging ka-together namin sa araw ng Friday through our prayer. Praise God. Nanawagan si Pastor, punta kayo sa church, mag-pray tayo. Para bumagsak ang ulan, parang si Elias. Nagkaroon ng Epic Summit. Lahat ng mga leader nandoon. Praise God, pray sila. Manalangin. Tapos nila mag-pray ng 3 araw, dire-diretso. Biglang bumuhos yung ulan. Amen. Nung bumuhos yung ulan, natatapos sila ng prayer, alas 6 eh. Alas 7, iba sa kanila magta-travel na. Yung iba sa kanila, papasok na ng trabaho. Nagsimula yung ulan, alas 6. 6:30, 7, 7:30, hanggang 8, hindi pa rin tumigil yung ulan. Alam mo ba kung ano nangyari?
Nagreklamo na yung iba. Lord, ano ka ba? Alam mo na, papasok kami. Parang katulad ngayon. Lord, hindi mo na ako sasamba. Kasi ano? Maulan. Praise God, parang wala nang paglagyan sa atin ng Panginoon niya. Praise God. Sa gitna ng kanilang mga katanungan at mga masamang kondisyon, bigla may isang bata na lumabas. Paglabas ng bata, binuksan yung kanyang dalang payo. Amen. Nakuha nyo? Gising na ba kayo? Alam nyo na ibig sabihin ng mensaheng ito. Praise God. Amen. Nung lumabas yung bata, naglakad sa ulan, nakapayong. Biglang may sumigaw, "Oy, bata-bata, halika rito! Halika rito! Pasukob naman dyan sa payong mo!" Nilingon siya ng bata at sinabi sa kanya, 3 umaga na tayo nagpipray at humihingi ng ulan. At ngayong umaga, ang katapusan ng ating prayer. Hindi ka ba naniniwala sa pananalangin mo na ngayong umaga, babagsak na ang ulan? Kaya yung mga membro na late, hindi nakapasok. Pero yung bata, tuloy-tuloy na pumasok sa school. Kasi may dala siya payo. Kapag mananalangin tayo na sasakyan, i-prepare natin ang garahe. Amen! Praise God! Oh, kapag manalangin ka na umulan, dapat nagdadala ka ng payo. Purihin ang Panginoon. Yan kung minsan, nasusuya tayo, nababagot tayo sa ating paglilingkod. Kasi, is always, hindi tayo, ano ba tawag doon? Hindi tayo prepared. Hindi tayo handa. Sabihin mo sa katabi mo, humanda ka. Amen. Ang pinagpapala ng Diyos yung mga taong is always prepared. Prepared. Praise God. Diba? Noong mga 19 ganito, 19 ganyan, malakas yung, example lang ito, hindi natin sila criticize. Malakas yung El Shaddai. Pag sinabi ni Bilardi, magdala kayo ng payong. Lahat ng membro magdadala ng payong. Pag sinabi ni Bilardi, buksan ang payong. Pagkatapos, balik ta rin ang payong. At sahurin ang pagpapala. Praise God. Magdala kayo ng panyo. Ito yung mga ganyan. Praise God. Napakahalaga na we are ready prepared. Prepared tayo lagi. Subukan mo na ikaw ay prepared pagpunta mo sa church. Subukan mo ng puso mo ay prepared sa pakikinig ng salita ng Diyos. Subukan mo ng isip mo ay malinaw. Sa mga pagkakataong yan, ang Diyos ay mangungusap. At ipaparating niya sa iyo ang kanyang kalooban. Pag sinunod natin ang kalooban ng Diyos, ano ang kasunod? Kapag ginawa mo ang kalooban ng Diyos, ano ang kasunod? Pagpapala. Ang Diyos ay hindi nagsisinungaling sa kanyang mga pangako. Praise God. And when we are in need, we can rest in the assurance He will provide for us. Hawakan natin. Conclusion, sabi niya rito, let us hold fast to the promise of God. Hawakan mo. Hold. Hawakan mo ng mahigpit. Magtiwala ka sa mga pangako ng Diyos. Praise God, ngayong linggo, itong salitang ito,
Ginawa ito ng Panginoon para buksan ang ating isipan. Dahil itong linggong ito, naniniwala ako, aywan ko lang, pero ito yung paniniwala ko na mayroon gagawin ang Diyos sa buhay ninyo. Pwede po bang palapakan natin siya in advance? Amen! Hallelujah! Ganun ang Panginoon. Praise God. Let us pass to the promise of God. Let us hold fast to the promise of God. Knowing that He has faithfulness and truth. Ang ating buhay, praise God, katulad ng isang barko, sasakyan dagat. Praise God, na kapag ito ay nasa daungan, minsan, tinitingnan na natin itong mga, pag napunta kayo dyan sa mga pantalan, pier, makikita nyo, ba't ang laki nitong barkong ito? Pag hinampas ng hangin, hindi gumagalaw. Kasi, bakit? Bakit di siya gumagalaw? Mayroon siyang angkla. Anchor. Kasi ang isang barko kapag maggalaw sa pantalan, may tendency na ito'y babangga. Masisira. No? Kaya ang ating Diyos ay siyang anchor ng ating buhay. Para hindi tayo mag-alinlangan, hindi mapunta sa panganib ang ating buhay. Tandaan natin, mga kapatid, itong pangako ng Diyos na napakasimple. Madaling gawin at napakalaki ng result o resulta o mangyayari sa buhay mo ngayong linggo. Praise God. Remember, God is not like a man who can lay or change his mind. He is the same. Tandaan natin na ang Diyos ay hindi katulad ng tao. Hindi siya nagsisinungaling o nagbabago ang kanyang isip. Ang sabi niya sa panghuli, He is the same yesterday, today, and always. Sabi nga po natin, He is the same and always. The Lord is my shepherd, I trust the name always. Naalala niyo yung kanta na yun? Turo yun ng aking teacher nung kami po ay nasa daily vacation Bible school. Always, always, I trust the name always. The Lord is my shepherd, I trust the name always. It's the same yesterday, today, and always. Let's bow our head. Father, salamat po. Napakabuti ninyo sa amin sa umagang ito. Binigyan po ninyo ng maayos na pamantayan ang aming buhay. Because mayroon ka pong gagawin ng mga bagay na kahanga-hanga. Katulad ng aming awit, You are the God of amazing grace. How sweet the sound. Ang mga salita mo ay napakasarap pakinggan. Ang mga salita mo parang pulot-pukyutan sa aming mga labi na nagbibigay ng lakas sa aming buong katawan. Ama, hindi pari-pariho ang aming sitwasyon. Yung aming mga circumstances na dinudaanan. Lord, sa umagang ito,
Remember this place. Remember these people. Kami po ay iyong mga anak. At kayo ang aming Ama. Ama na mapagmahal. Ama na maunawain. Ama na nagbibigay sa amin ng makalangit na pagmamahal. Abutin ninyo, Panginoon, ang aming buhay. We can hold your promises, God. Yayakapin namin ang iyong mga pangako sa amin sa umagang ito upang siyang magdadala sa amin sa isang mabiyaya, sa isang matagumpay, sa isang mapagpapalang buhay sa loob ng linggong ito. Ama naming sa langit, masdan mo at iunat mo sa umagang ito ang iyong mapaghimalang kamay upang abutin ang bawat isa sa amin. Hindi ka nagbabago, Panginoon, sa iyong mga pangako. Ang iyong mga sinasabi ay ginagawa mo. Maraming beses kami kadalasan nangangako sa iyo, pero hindi namin ginagawa. Ba't ikaw ang Diyos na hindi marunong magsinungaling? Salamat po sa pagpapala mo sa amin. Punuin mo ng iyong kapangyarihan ang aming mga puso. Sa loob ng linggong ito, akayin po ninyo ang aming mga dalampakan sa iyong katuwiran. Dalhin ninyo, i-counsel ninyo, Panginoon, ang aming mga isip at puso patungo sa iyong mga salita upang ang aming paglilingkod, upang ang aming buhay ay magiging malakas at kami ay iyong pagpapalain. Salamat po, Diyos. Purihin ka. Dakila ka, Panginoon. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Habang tayo nakayuko, bulay-bulayin natin ang ating pinag-aralan ngayong umaga. Marami tayong nakaligtaan. Marami tayong mga dapat gawin na hindi natin ginawa. But salamat sa umagang ito. God is always remind us. God is always protect us. He speak right now through the power ng iyong mga salita. Through the power of the Holy Spirit na siyang kasama namin sa umagang ito. Bless din, Panginoon, ang iyong congregation na ito. Ang kanilang mga kahilingan, Lord, minsan pa, pinahawakan namin ang pangako mo sa Mateo 7, Kapitulo 7, na kami ay hihingi at kami iyong bibigyan. Kami ay magsisihanap at masumpungan ka namin. Kumato kami at ang pinto ay iyong bubuksan. Ngayong umaga, Panginoon, kumakato kami sa pintuan. Taglay dala namin, Panginoon, ang aming pagtitiwala sa inyo. At ito, Panginoon, ang iyong hinihingi. Ito ang iyong kinalulugdan sa iyong mga anak na kami magtiwala sa inyo ng lubusan. Jesus, ang aming po mga pamilya, ang aming po mga loved ones, ang aming mga mahal sa buhay, Lord. Mangusap ka sa kanila, kumilos ka sa aming mga tahanan. Lord, ng iyong mga salita ay siyang magpapalakas, magbibigay ng tagumpay sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa kasagutan ng aming mga pananalangin. Salamat po, Panginoon, sa provide, sa iyong pag-provide, Panginoon, sa lahat ng aming mga kahilingan sa umagang ito. Praise God. Praise the Lord. Pagpalain mo. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon. I-bless mo ang aming buhay. Akayin mo kami
Dalhin mo kami sa loob ng linggo ito sa iyong mga salita, sa iyong mga pangako, upang magawa namin ang mga bagay na hindi namin kayang gawin. Pag kami ay pagpalain, hindi lamang kami, kung hindi kasama po ang aming mga mahal sa iyo. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Diyos. We declare right now, kiniklaim namin ngayong umaga, praise God, ang total healing sa aming mga pisikal na katawan, na ito po ay nanghihina. Kung minsan ito'y nagkaroon ng sakit, but in this morning, Panginoon, you are blood, Panginoon, ang iyong dugo, Panginoon. Ang sabi mo, Panginoon, Lord, ng iyong dugo, ang iyong latay doon sa krus ng Kalbaryo ay siyang nagpapagaling, Panginoon, sa lahat ng aming mga sakit at karamdaman. Iangat mo po, Panginoon, either, Panginoon, ang aming mga financial status, yung aming mga trabaho, Panginoon, i-bless po ninyo. Ang mga company na aming pinapasukan, hallelujah. Praise God na kami po, Panginoon, ay magiging masunurin. Praise God sa aming mga boss. Praise God sa aming mga supervisor, Panginoon. At makita, Panginoon, sa buhay namin ang buhay ninyo para sila din, Panginoon, ay maikayat. Ma-encourage sila, Panginoon, na kilalanin ka, tanggapin ka bilang isang Diyos, buhay at makapangyarihan. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. We declare the power of victory. We declare the power of blessing. We declare the power of success sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Diyos. Sinisiliwan namin ito. Inaangkin namin ito sa iyong kapangyarihan, sa bugtong ng anak, na walang iba kung hindi ang aming Panginoong Hesus. Pagpalain mo kami, Panginoon. Salamat. Ito ang aking dalangin. Sa pangalan ni Hesus, na ating Panginoon, lahat ng anak ng Diyos magsabi ng Amen. Praise God. Magandang umaga. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Diyan na yung ating MC. Ako na lang mag-MC. Ay, palakpakan po natin ang ating Panginoon ngayong umaga.